Ganito rin ba kayo magpalabok? Yung umaapaw sa sarsa at overload sa sahog? Huwag na kayong umalis. Tara, samahan nyo akong lutuin to. Una ko hinugasan ng mga puset. Pagkatapos na, marinate na natin sa kalamansi, patis, at sa paminta. Set aside muna. Then sunod na natin hugasan ng mga hipon. Ihiwalay natin ang ulo at alisin ang mga balat nito. Separate nyo lang yung ulo at laman ng hipon. After nyan, hugasan na rin natin ng giniling. Then i-prepare na rin natin ng mga aromatics. Una kong pinokpok. Hiniwa pala ang mga bawang. Sunod na rin natin ang sibuyas. After nyan, prepare na rin natin ang pagko-coating ng mga puset. Harina at cornstarch, tansyahan na lang. Gagawin ko kasing calamares to para hindi malansa ang pantoppings natin sa palabok. Sunod niya, syempre hindi mawawala dito ang tinapa. Yan ang magpapakumpleto ng lasa ng palabok. Isa nga pala yan, sa pinadala sa akin, Hanapit Pinoy Food sa TikTok. Kung kayo naman ay nasa Taiwan, may mga cravings kayo na hindi nyo makita sa mga Filipino store, search nyo lang yan. Sigurado ko lahat ng cravings nyo nandiyan. Tara, balik tayo sa pagluluto. Prito lang natin ng bahagya ang mga tinapa. Huwag yun ang kakasunugin, ha? Pagka-prito, set aside nyo muna kasi mainit pa. Hihimayin pa kasi natin to eh. Pero kung nagmamadali kayo, himayin nyo na habang mainit pa. Siyempre biro lang. After nyan, sunod na rin natin iprito ang mga calamares at i-follow up dunk nyo na ang mga hipon. At pagluto na, set aside nyo muna para sa toppings. Bago tayo mag-isa ng mga aromatics, palabasin muna natin ng mga aligi sa mga ulo nito. Nandiyan kasi yung mga solid na lasa ng mga hipon eh. Pag nagkatas na, pwede na natin hanguin lahat to. Nasa mantika na lahat ng lasa niyan. Anato powder ang gamit ko. Wala kasing bunga na atchwete dito eh. Pag ganyan na ang kulay, pwede na tayo mag-isa. Fast break sa bawang. Haliop naman sa sibuyas. Pag nagkaramelize ang sibuyas, sunod na natin ang giniling. Pag medyo luto na ang giniling, inarin natin ang mga pampalasa. Patis at paminta, okay na. Tansyahan na lang ha. Kasunod niyan, yung hinimay natin tinapa. Pagkahalo, pwede na nating lagyan ng isang tabong tubig galing sa CR. Syempre biro lang. Pagkatapos yan, takpan na natin hanggang sa kumulo. At pag kumulo na, lagay ko na ang parisukat na hipon. At lagyan na rin natin yung slurry para lumapot ang sarsa nito. Pakuluin lang natin ng konti, tas okay na yan. Sa kaserola na may tubig, pakuluin lang natin to. Pag kumukulo na, pwede na nating ilagay dito ang bihon. Lutuin lang natin to hanggang sa ito ay lumambot. Pag sa tingin nyo okay na, hanguin nyo lang to at alisin ang sabaw nito. I-drain nyo mabuti ha. Parang ganito. Pagkatapos niyan, plating na tayo. Lagyan muna natin ng konting sauce ang bihon. Pero wag nyo munang lalatang sauce. Lilipat ko lang to sa ibang lagayan. After nyan, toppings na. Kayo nang bahala kung paano toppings ang gagawin nyo. Kung umabot kayo sa oras ng video na to, napakaswerte nyo. Pwede ulit kayo makasali sa palaro ko. Bago ko umpisa ng laro, kailangan mapuno ko yung ruleta ng 100 katao muna. Lahat pwede sumali. Kahit saan ka mang panig ng mundo. Screenshot nyo lang tong ruleta na to. At i-comment nyo lang sa video na to yung screenshot nyo. I-share nyo na rin tong video na to para siguradong kasali kayo. 10 katao pwedeng manalo ng tig 300 pesos na Gcash. Sa mga bagong manonood, welcome po sa inyo. Pakipollow naman po ako para updated kayo sa aking mga video. So balik tayo. Ito na nga po pala ang aking obra maestra. Bago matapos tong video na to, nagpapasalamat nga pala ako sa mga kaibigan ko sumusuporta at naniniwala sa akin. At lalo na sa babaeng nag-iisa sa buhay ko. Alam mo na kung sino ka. O paano, hanggang dito na lang ang aking video. Mata sa langit, paa sa lupa. Peace out! Sorry. Hmm.